Ngayong tanghali, nagbabadya na naman ang isang big-time oil price hike ngayong linggo. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Mahigit piso ang itataas ng kada litro ng diesel, gasoline at kerosene ayon sa mga industry player. Base sa ilang araw na trading period, nasa 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos per liter ang tinatayang taas sa presyo ng diesel. 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 75 centavos per liter naman sa gasoline at 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos kada litro naman sa kerosene. But definitely this is not yung kaliitan lang na increase, medyo malaki-laki itong increase. Isa sa mga pangunahing dahilan na nakaapekto sa pagtaas ng presyo ay ang sanksyon ng Estados Unidos sa Venezuela at Iran, US-China trade war, 6 na buwang production cut ng OPEC at non-OPEC member countries at pagbaba ng inventaryo ng langis ng US. Bukod dito, nagbabadya ring tumaas ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa unang araw ng Marso. Dahil sa malamig na panahon, ay mataas ang demand ng LPG sa ibang bansa na lalo nagpamahal sa presyo nito. Payo naman ng Department of Energy sa publiko samantalahin ang mga benepisyong iniaalok ng pamahalaan. Isa dito ay ang discount na makukuha sa mga gasoline station lalo na para sa mga public utility jeepney at maging ang pantawid pasada program para sa mga jeepney operator. Tinatayang 20,000 pesos ang makukuha ng bawat isa na mag-a-avail ng programa. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakahandang suportahan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa bansa na maapektuhan ng El Nino phenomenon. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Tiniyak ng Department of Agriculture na susuportahan nila ang mga magsasaka na labis na maapektuhan ng El Nino phenomenon sa bansa. Bahagi ito ng paghahanda ng DA matapos si anunsyo noong nakarang linggo ng Pag-asa na posibleng makaranas ng full-blown El Nino ang bansa ngayong taon. Sa ngayon, nakararanas ng weak o mahinang El Nino ang ilang bahagi ng Western Mindanao at posible pang maranasan sa ibang bahagi ng bansa sa Hunyo. May ipinalabas na ring mapa ang Pag-asa ng mga lugar na makararanas ng tagtuyot. Pero kailangan pa ng ilang buwan pa na masabing full-blown El Nino na siya. Yun yung forecast. Pero yung kondisyon nandiyan na. Ayon sa kagawaran ng pagsasaka, mayroong 100% crop insurance ang bawat magsasaka sa kanilang mga pananim na maapektuhan ng tagtuyot. Bukod pa rito ang 25,000 pesos na security survival loan na maaaring makuha ng mga magsasaka sa DA na walang tubo at collateral at pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon. Payo ng Agriculture Department sa mga magsasaka, makipag-ugnayan lamang sa Regional Office kaugnay sa crop insurance program ng pamahalaan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Walang sasantuhin ang mga ahensya ng pamahalaan sa gagawing pagbabaklas ng mga illegal campaign materials simula sa Huwebes, February 28. Narito ang ulat ni Joan Nano. Magsasanib pwersa ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority, National Capital Region Police, Department of Public Works and Highways sa pangunguna ng Commission on Elections upang magsagawa ng malawakang Oplan Baklas sa Huwebes, February 28. Nagpulong noong Biyernes ang mga opisyal ng COMELEC, MMDA, NCRPO at DPWH upang paghandaan ng sama-samang pagtatanggal ng mga illegal campaign material ng mga kumakandidato para sa May 2019 midterm elections. Kabilang sa mga babaklasin ng mga poster, tarpaulin at billboard na wala sa tamang posting area, gayon din ng mga lumalabag sa itinakdang sukat ng COMELEC. Humingi ng tulong ang COMELEC sa iba pang mga ahensya upang magkaroon ng dagdag na manpower at mga gamit sa pagtatanggal ng mga illegal campaign materials. Kaugnay nito, sisimulan na rin ng COMELEC ang pagsasampa ng disqualification case laban sa mga kandidatong lumalabag sa election guidelines. Ngunit tiniyak ni COMELEC spokesperson James Jimenez na dadaan ito sa masusing investigasyon. Kung meron tayong makakasuhan, sisimulan na rin natin yung proseso ng pagkakaso. Kailangan lamang ma-meet natin yung requirements of due process at ang pinakamahalagang requirement dyan yung tinatawag nating notice.
Nagbabala naman si NCRPO Chief Guillermo Elizar na aarestuhin ang mga supporter na maaaktuhang nagkakabit ng mga illegal campaign materials. So pag naaktuhan natin na naglalagay ngayon ng mga posters sa bawal or mga campaign materials na prohibited, aarestuhin na rin namin yun para maikulong natin. Nanawagan naman sa mga kandidato ang MMDA at nagbabala na walang sisinuhin sa pagbabaklas ng mga illegal na poster, tarpaulin at billboards. I'm warning all the candidates and supporters. Sana po, wag niyo na po sayangin yung resources namin at oras namin sa pagbabaklas po niyan. Dahil definitely, pag yan po'y nasa puno, sa mga traffic lights, public places, yan po itatanggalin natin. Joanna Ano, UNTV News and Rescue, Makati City. Nakapaskil na sa Commission on Elections website ang template ng mga balotang gagamitin sa darating na halalan. Makikita dito ang pangalan ng mga senatoriables, congressional candidates, party list groups at mga kandidato para sa local government post. Kinakailangan lamang na i-click ng mga botante sa listahan sa website kung saan sila boboto at makikita ang itsura ng mga balotang gagamitin nila sa May 13. Mahalagin anya sa mga botante na maging pamilyar sila sa template ng kanilang mga balotang gagamitin. Sa darating na halalan, kinakailangan lamang i-shade ng mga botante ang bilog na katapat na pangalan ng kandidatong kanilang iboboto. Muling hinirang bilang Most Outstanding Broadcasting and Media Production sa National Customer's Choice Award 2019 ng Wish FM 1075. Narito ang report ni Mon Hocson. Sa ikalawang pagkakataon ay muling hinirang bilang Most Outstanding Broadcasting and Media Production ang Wish FM 1075 sa National Customer's Choice Award 2019 o NCCA 2019. Ginanap ang awarding ceremony sa Diamond Hotel noong Sabado ng gabi. Ang NCCA ang kumikilala sa opinyon at kagustuhan ng publiko. Isang masusing independent market research ang isinagawa ng NCCA bago magdesisyon kung sino-sino ang mabibigyan ng parangal. Isa sa pinagbabatayan na criteria ng NCCA ay ang karanasan, reputasyon, integridad, kalidad at pagtitiwala sa isang kumpanya. Wish FM is a leader on their own right na talaga. The segments that was produced with Wish FM is unbelievable, phenomenal na. The Wish Bus, Wishcovery, those are examples of very effective market and giving to the rest of the world. Hindi lang local, hindi lang Philippines. And it's being watched, and the concept is being watched all over the world. Doon pa lang, wala pa nakakagawa nun. Only Wish FM. Tinanggap ni na DJ Alice at DJ Adam ang parangal sa ngalan ng lahat ng bumubuo sa Wish 1075. Rest assured that we would continue to innovate and of course continue to give pride not only to the Philippines but for music lovers nationwide and around worldwide. the world. Yes, and it's actually like a validation of the collective team effort from the people behind the scene and sa lahat ng jocks, and of course massive props to the man himself, the rockstar in broadcasting, Kuya Daniel Razon. It's such an honor to be working under his supervision. I mean, grabe yung vision niya, and he's an innovator. Kamakailan ay nakatanggap rin ng parangalang Wish FM sa Gawad La Salianeta Award bilang Best FM Station at Best Social Media Content Creator. Ang Wish 1075 ay nakapaglunsad na ng ilang mga proyekto gaya ng Wish 1075 Bus, Wishclusive YouTube Series, Wish Granting, Wishcovery at Wish Awards. Ang Wish FM ang nangungunang FM YouTube channel sa Pilipinas na mayroon ng 4.7 million subscribers at mahigit 1.7 billion views and counting. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Nagtataka ang mga tindera ng bigas sa trabaho market kung bakit maraming supply ng NFA rice gayong hindi pa naman epektibo ang rice tarification law na kamakailan lamang na pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Ray.
patuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa mga tindera ng bigas sa trabaho market sa Maynila, mula pa noong magpalit ang taon, ay nag-umpisa ng bumaba ang presyo ng commercial rice na umabot na sa 200 pesos kada kilo o kada sako ang nabawas. Sumasabay din anyang presyo ng imported na bigas sa presyuhan, subalit hindi pa malaman ng mga retailer kung saan kinukuha ng mga trader ang mas maraming supply nito ngayon. Sa March 5 pa, magiging epektibo ang rice tarification law na pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Mangangahulugan ito ng pagluwag ng importasyon ng bigas kasabay ang pagpapataw ng 35 to 50% na buwis. Ayon kay Aling Susan na isang retailer, napipilitan niya silang kumuha ng imported na bigas dahil kukulangin sila ng paninda. Ngayon eh. Oo, totoo lang. Ewan ko kung saan nanggagaling ngayon eh. May mabibiling imported rice sa halagang 47 pesos kada kilo, nakatumbas naman ng 52 pesos sa lokal na bigas. Subalit may mabibili na mas mababang presyo ng local rice sa halagang 36 pesos kada kilo. Ayon sa iba pang mga tindera, mas pinipili pa rin ng mga consumer ang bigas na inani ng bansa o inani sa bansa dahil mas malasa ito. Ayon naman sa National Food Authority, tatagal pa sa hanggang Agosto ng taong ito ang pagbibenta nila ng bigas sa merkado na mabibili pa rin sa 27 pesos kada kilo. Magsasagawa naman ng consultation ang Department of Agriculture sa mga grupong nakaugnay sa industriya ng bigas, gaya ng mga retailer, trader at mga magsasaka para mabalangkas ang implementing rules and regulations ng rice tarification law. Ella? Maraming salamat, Ray Palayo, live na nagulat mula sa Quezon City. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines ang paggunita sa ika-32 taon ng EDSA People Power Anniversary. Mula sa White Plains, Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Magandang tanghali, Aiko. Yes, June, magandang tanghali. Naging mapayapa nga ang paggunita sa ika-33 taong anibersaryo ng EDSA People Power dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Maagang nagsimula ang programa June kaninang umaga kung saan pinangunahan ng National Historic Commission o NHCP ang paggunita. Nagkaroon ng flag raising ceremony at wreath laying sa panimula ng programa. Bagaman kasama si former President Fidel Ramos sa event ngayong umaga ay hindi naman ito nakadalo. Dumalo naman ang ilan sa mga kinatawan ng military, civil society at iba't ibang religious sector na nagbigay ng kanilang mensahe kaninang umaga. Ayon sa mga opisyal na dumalo at sa pamunuan ng NHCP, tila paunti ng paunti ang nakikiisa sa paggunita ng EDSA People Power kada taon. Isang bagay na dapat anyang bigyang panahon ng ating mga kababayan dahil mahalaga itong bahagi ng kasaysayan ng bansa. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Lorna Digdino, mahalaga na maituro ang kasaysayan ng EDSA People Power sa mga kabataan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. June, wala namang nagsagawa ng kilos protesta dito sa EDSA People Power Monument simula kaninang umaga. Pasado alas 9 naman ng umaga natapos ang programa sa pamamagitan ng pag-awit ng mga dumalo dito ng EDSA People Power theme song na magkaisa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Aiko Miguel. Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging inspirasyon para sa lahat, lalo na ang mga kabataan, ang tinatamasang kalayaan ng Pilipinas bunsod ng 1986 EDSA People Power Revolution. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie? Yes, magandang tanghali, Ella. Sa kanyang message para sa holiday ngayong araw, nanawagan si Pangulong Duterte sa publiko na alalahanin ang sakripisyo ng mga nakalipas na henerasyon gaya nga ng EDSA People Power Revolution noong 1986 upang mapangalagaan ang demokrasyang nararanasan natin sa ngayon.
Umaasa rin si Pangulong Duterte na magiging inspirasyon para sa lahat, lalo na sa mga kabataan upang pahalagahan ang kalayaan at pribilehiyong tinatamasa ngayon dahil sa mapayapang revolusyon sa EDSA. Sa paparating din anyang 2019 midterm elections, alalahanin kung papaanong napanumbalik ng EDSA Revolution ang karapatan ng mga Pilipinong mahubog ang hinaharap ng bansa sa pamamagitan ng balota. Gayunman, ito na ang ikatlong pagkakataon na lumiban ang punong ehekutibo sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. Mula nang maupo sa pwesto, hindi pa nakakadalo ang Pangulo sa commemoration ng revolusyon sa EDSA. Ayon sa palasyo, ang pagiging malapit ni Pangulong Duterte sa pamilyang Marcos ay walang kinalaman sa hindi nito pagdalo sa EDSA anniversary. Bagkus, tambak umano ang gawain o trabahong kailangang asikasuhin ng presidente. Ella, samantala mamayang hapon, nakatakda naman pangunahan ni Pangulong Duterte ang First National Assembly ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, isasagawayan sa Pasay City. Balik sa inyo dyan sa studio, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, mula sa Malacanang. Muling napaglingkuran ng Member Church of God International at UNTV sa isinagawang medical at dental mission ng ilang mga persons deprived of liberty sa Cavite Provincial Jail. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nakambal na ng mga tinitiis ng Persons Deprived of Liberty o PDL ang pangungulila sa kaanak, lalo na kung bihirang makadalaw sa bilangguan ang mga ito. Bukod sa kalungkutan, isa din sa nararanasan nila ay ang sakit na hindi agad nasusuri ng doktor dahil sa hindi kaagad mailalabas sa bilangguan ang mga ito, lalo na't kung walang court order. Pagka hindi ka nakapag-secure ng court order, walang necessary court order, hindi ka pwedeng dalhin sa kahit anumang ospital, mapag-gobyerno man siya o pribado. Pero may pagkakataon na dinadala namin sila, yung talagang inobserbahan na namin sila, in-evaluate namin na talagang dapat silang dalhin, yung mga emergency cases. Kagaya ng mag-asawang sinamang Mike at Aling Pat na magsasampung taon nang nakakulong dito. Taong 2014 na magkaroon ng stroke ang 65 anyos na si Aling Pat, kaya ang asawa nito na si Mang Mike ang nag-aalaga dito. Dahil parehong matanda na silang mag-asawa, kaya't hirap na din si Mang Mike sa pag-aalaga. Kaya naman nang magsagawa ng medical at dental mission ang Members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTV, kaagad na pumila si Mang Mike upang mapasuri ang kanyang asawa. Brother Ele, maraming salamat po sa ginawa niyong medical mission, also therapist, medical mission nyo. Malaking tulong yon sa mga preso kagaya ko. Maraming salamat sa abot niya ang tulad namin. Mahirap sa magsawa, magpatulong, tumulong. Sa kabuuan ay umabot sa 719 ang napaglingkuran ng grupo kung saan nakapag-avail ang mga ito ng general consultation, dental extraction, libreng salamin sa mata, physical therapy at libreng masahe. Mula sa pamunuan ng Cavite Provincial Jail, sa pamumuno ng aming OIC Provincial Warden Reynaldo G. Bayot, sa buong pamunuan, maraming pinararating po namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa UNTV, ang dating daan sa pamumunan ni Brother Eli Soriano, Kuya Daniel Rason at sa buong samahan ng ang dating daan. Maraming thank you. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Itinampo kamakailan ang kakaibang mga obrang gawa ng isang Filipino fashion designer sa The Fashion Show 2019 sa Rome, Italy. Narito ang report ni Edith Artates. Likas sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng angking talento sa sining at designing. Muling ipinamalas ni Lionel Christian Lanoso ang mga katangiang ito sa ginanap na The Fashion Show 2019 sa Premier Best Western Royal Santina Hotel sa Rome. These are some of my designs po, the floral and also made up of pearls. This one is my theme po is Filipino-European fusion of barongs. So, ang gusto ko lang po is ma-picture ng mga Europeans that they can also wear barongs by using ignifugo na mga materials na imbes po na see-through, it's more
adaptable for winter weather po. So, Ganito rin ang pananaw ng modelong si Kevin Hernandez. ito po comes from the Philippines, and also the dress are like a mix of the barong and also European. And let's say, I was born and raised in Milan, and I'm also in the heart of Filipino. And pati din po yung mga creative costume comes from the Philippines. Dinagsa ang sold-out event na ito ng mga Italian businessmen, designers, models, media at mga professionals. Present din sa fashion show si Ambassador Grace Relosio Princesa, ang bagong talagang ambassador to the Vatican. Ng Pilipinas po ay biniyaan ng Panginoon ng F, maraming F, our faith, our Filipinoness po. Ito po yung kultura namin in fine arts, aside from the love of family. Tapos tinuturoan ko rin po ng fitness and finance tayo na taas po dapat ang Pilipino. Ang 30 taong gulang na si Leonel ay tubong Pampanga at bunso sa 3 magkakapatid. Tinanghal siya bilang Best Ethnic Designer sa larangan ng Fashion Show Designing at naging Grand Prize winner sa Multi-Ethnic Competition sa Rome, Italy noong October 2018 na nilahukan ng 8 bansa sa Europa. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Italy. Puspusan na ang paghahanda ng mga finalists ng Discovery Season 2 para sa Grand Finals bukas sa Araneta Coliseum. Narito ang ulat ni John Nano. Todo ensayo na ang mga finalists ng Wishcovery Season 2 para sa kanilang aawitin bukas sa Grand Finals ng natatanging online singing competition na Wishcovery. Focus at punong-puno ng determinasyon sa pagpapractice ng kanilang mga piyesa ang 8 finalist upang masiguro na maibibigay nila ang the best performance sa Grand Finals. Magkahalong excitement at kaba umano ang kanilang nararamdaman ngayon, lalo't first time nilang magpe-perform sa Araneta Coliseum. Super kinakabahan ako. Preparation-wise, siguro more on vocal rest ako ate. Kasi everything ang hectic na schedule. So kailangan pahabol talaga sa tulog, sa pahinga. First time ko po na ganun kalaki ang crowd. This is something else. It's very big. Very blessed. Nakatutok rin sa kanilang pag-ensayo ang Wishcovery coaches na sina Rani Raimundo, Odette Quesada, Top Suzara, Junji Marcelo at Noel Cabangon na todo ang suporta sa kanilang mga artists. Binigyan na rin nila ng tips ang mga ito upang maikondisyon ang kanilang mga boses at performances. Bagaman matindi ang pressure, kumpiyansa ang mga coach na maibibigay ng kanilang mga artists ang best performance sa Grand Finals bukas. I think we have done pretty much what we need to do. Abangan nyo dahil meron kaming, aside from the original song that we wrote, meron pa ipe-perform. And bawat isa, mga hit songs namin. Dun sa camp ko, will be a totally different attack. Everything is A-okay, everything is scheduled. Na-instill naman namin yung trust, pagmamahal at faith doon sa aming camp. We're ready. He's ready. Everybody's good, but I think we have the best. Samantala, kahit masama ang pakiramdam ng finalist na sina Jemmy Picardal ng Camp Rani at Nashrin Casas ng Camp Top, bunsod ng pagod dahil sa hectic schedule. Hindi nila ito alintana at nangakong ibibigay pa rin ang kanilang best performance bukas para sa lahat ng supporters. Kinakabahan for my boys, but the moment na nag-start na po ang Grand Finals, I will just enjoy the moment because ito po yung moment na kung saan ay magdiriwang po lahat ng mga OPM songs at may papakilala sa buong mundo kung gaano kaganda ang musikong Pilipino po. Actually, I'm not feeling well ngayon kasi po dahil sa skeds, parang nababaguhan po yung yung katawan ko. But I will just do my best po para for the Grand Finals. Sakaling pala rin na manalo, ihahandog ng mga finalists ang kanilang tagumpay una sa Diyos, gayon din sa kanilang pamilya at iba pang mga tao na sumusuporta at naniniwala sa kanilang talento.
Muli namang pinasalamatan ng mga composer, coach at finalist ang bumubuo ng Wish 1075 at kay BMPI Chief Executive Officer Kuya Daniel Razon sa pagkakataong ibinibigay nito upang maipromote ang original Filipino music at makilala ito hindi lamang sa Pilipinas. This is really an unprecedented contest or competition. Kakaiba, no? I think you have been a pioneer to out of the box, no? Not just an entertainment, but especially in promoting Filipino music. Kaya grabe, Kuya Daniel, maraming salamat. It's such a fantastic idea. It has its merits because nowadays it's hard to get new artists. There are new songs out there. Even for songwriters like me, it's always encouraging to have a new venue, an outlet to expose new material out there. Hindi siya mainstream eh. Hindi siya mainstream na parang yung mga sikat na singers yung talagang nagko-compete. Ngayon talaga, they're looking for raw and undiscovered talents. So, very thankful po ako na nandito ako ngayon, and thank you din po kay Kuya Daniel for coming up with this kind of competition. Mapapanood ang Wish Covery Season 2 Grand Finals bukas ng alas 7 ng gabi live sa Smart Araneta Coliseum. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Inaasahang matitikman at makikita ang replika ng giant strawberry cake noong 2004 na tinaguriang biggest strawberry cake ng Guinness Book of Records sa pagdiriwang ng Strawberry Festival sa susunod na buwan sa La Trinidad, Benguet. Narito ang ulat ni Grace Doctolero. Rambakan man ni La Trinidad, Benguet itinawon nga Strawberry Festival daytoy bulan ti Marso. Nga ti parte ti selebrasyon daytoy ket ti panagaramid iti pinakadakkel nga strawberry shortcake. Tatanga tawen na pagnumuan dagiti mga pangulong agaramid dati kaparehas ja world record da nga higanti nga cake idi 2004. Adda kadagsen nga 9,622.24 kg ket naramanan ti agarop 10,000 nga katao nga isu ti nakaalaan ti Guinness World Record. Kuna ni La Trinidad Mayor Romeo Salda kaya't nang maikan tinapintas nga pamadas dagiti turista nga mapansa jay lugar da. We want our tourists to enjoy the programs listed on the 38th Strawberry Festival. They are going to enjoy and see our different cultural dances and our beautiful flute and of course the giant cake which we are going to bake. They are going to everyone will be having strawberry cake. Kunama di Councilor Estrella Adeban nga may samad daytoy nga panagpakita ti suporta kan panagpapigsa ti one town one product kan mangguyugoy ti adado nga turista nga mapanagpasyar ijay lugar da. Actually, it would be smaller than what was made 2004, but it will just be a replica. Yung itsura ba, parang ganun din. Hindi, ayaw ko, we do not have any plan as of now na gagawin yung nagawa, but in the future, we might be making again the big strawberry that was made 2004. Ti panagaramid ti makuna nga higanti nga cake ket impanguluan ni Chef Eric Espadero. Ti pinakadakkel nga supplier ti premyado nga tinapay sa Jay Baguio ken Benguet. Grace Doctolero, UNTV, damdamag ken Panangalaw, La Trinidad, Benguet. Pasok na sa finals ang defending champion Senate Defenders matapos na patumbahin ng PNP responders sa kanilang Best of 3 semifinal series. Maghahandaan naman ang Senate ang two-time champion AP Cavaliers na makakasagupan nila sa Best of 3 series sa finals. Narito ang ulat ni Bernard Daddies. Kompleto na ang koponan na magtutuo sa finals ng UNTV Cup Season 7. Pinatumba ng defending champion Senate Defenders ang Season 5 champion PNP Responders sa do-or-die Game 3 ng Best of 3 Series sa semifinals kahapon sa Pasig City Sports Center sa score na 75-60. Tulad ng diskarte sa Game 2, matinding depensa ang ibinala ng Defenders upang hindi na makaporma ang main gunners ng Responders.
Nanguna sa defender sina Gary Sevilla na may 24 points at si Marlon Legaspi na may 18 points kaya tinanghal na best player of the game. Sa tindi ng depensa ng Senate, kontrolado nila ang buong momentum ng game. Dinumina ng Senate ang rebounds gamit ang kanilang height advantage at twin tower na sina Marlon Legaspi at Romel Balboa. Maging ang assists, steals at blocks ay hindi nakaporma ang PNP. Bantay sarado lalo na ang perimeter area na nagpwersa sa responders na magkaroon ng 25 turnovers. Kahit si Olan Umiping ay nalimitahan lamang sa 7 points. We took it from game 2 na sabi namin we were able to limit. Hindi namin na shutdown, nakascore di ba? So sabi namin usapan, collective effort from everybody. So hats off sa players again. Hindi lang naman siya, pati si Santa Cruz at saka si Tolentino. So we were able to do that. Siguro almost 50% ng offense nila na-stop namin. So na-limit namin. So para sa defenders, malaking hamon sa kanila na maidepensa ang kampyonato dahil wala pang nakagagawa ng back-to-back championship sa liga ng mga public servant. Pipilitin namin. Yun ang nagiging motivation namin ngayon eh. Na yun nga, alam namin wala pa nakaka-back-to-back. We will work harder and prepare harder para sa makuha namin. Yun ang lagi na sinasabi namin sa boys, hindi pa nagagawa yan para ma-inspire sila ng konti kasi parang tinatamad sila ng konti nung season. Ano namin, let's try to make history. At kami, sabi ko nga, dito laban sa AFP, medyo underdog kami dito dahil malalakas ang AFP. Halos walang talo yan during the eliminations at saka sa quarterfinals at saka semifinals. So talagang kailangan top game kami bago namin matalo yung AFP. Bernard Dadis, UNTV, News and Rescue, Philippines. Nagtapos na ang power viewing sa Wishclusive video ng mga finalists ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. At mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Mirasol Abogadil para sa detalye ng balita. Yes, Mirasol? Yes, Ella, magandang tanghali. Alas 12 nga kanina nagtapos ang power viewing sa mga Wishclusive video ng mga finalists sa Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. At sa loob ng isang linggo mula nang i-upload ito, nakita ang suporta ng mga wishers sa kani-kanilang paboritong singing gems. Nanguna sa mga ito ang Hingang Malalim ni Rhea Basco na sinulat ni Wishcover composer Junji Marcelo. Mayroon itong mahigit 60,700 views. Sinundan ito ng awiting sinulat ni Wishcover composer Moy Ortiz na I Am the Singer and This Is My Song na binigyang buhay ng pambato ng South Luzon na si Paula Guevara. Umabot ito ng mahigit 38,900 views. Hindi naman nagpahuli ang gising kabataan ni Tweety Salas na nilikha ng batikang composer na si Noel Cabangon. Mayroon itong mahigit 34,700 views. Mayroon namang mahigit 30,500 views ang likang awit ni Wishcover composer Tap Sazara na Light in the Dark sa interpretasyon ng pambato ng Central Visayas na sina Shreen Casas. Nakapagtala naman ng mahigit 26,200 views ang young artist mula sa Mindanao na si Angelica Bermoy sa kanyang awiting Alamat na sinulat ni Boy Christopher. Sinundan naman ito ng nasayon ni Audrey Rose Arellano na may kabuuang views na 26,700. Ito ay komposisyon ni composer Wishcover Odette Quesada. Hindi naman nagpahuli ang Pangasinense singing gem na si Jemmy Picardal sa kanyang awiting Maliit na Kwadrado mula sa panulat ni Rani Raimundo. Nagkaroon ito ng mahigit 22,100 views. Mayroon namang mahigit 20,600 views ang awiting Ang Sakit-Sakit Naman mula sa panulat ni Benny Saturno at binigyang buhay ni Caraga Region finalist Ana Marigin Sisana. Ang resulta ng power viewing ay bubuo ng 25% ng final score ng Wishcovery finalists. Bukas, February 26, pagkatapos ng final vocal battle ng mga Wishcovery sa Araneta Coliseum, ay malalaman na kung sino ang magwawagi sa Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Yan ang balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mirasol Abogadil, live na nagulat mula sa Quezon City.